Hello! So, pag-usapan natin yung effect ng new moon and full moon na mangyari ngayong. Actually, nangyari na yung new moon, ano? Late nga tong reading ko eh. Pero, a lot of you na nagko-comment, sabi, bakit po walang ganitong sign, nalulungkot sila. So, eto, huli man, medyo na-busy lang talaga ako ngayon, especially nagkaroon tayo ng um, pagbabaha dito sa Philippines. So, medyo medyo naapektuhan ako doon. So, I'm really sorry. Anyway, sana okay lang din po kayo, no? Um, Pag-usapan natin yung new moon, ano yung maaaring maging effect sa'yo. New moon is actually, nangyari siya September 3 dito sa Philippines. Sa ibang, check, check your, ano na lang ha, yung bansa and kung kailan nangyari itong new moon dyan sa bansa ninyo. Kasi yung iba September 2. Pero anyway, yung effect kasi nun, at least a week, yan, within this weeks na ito, ano yung, first week ng September, ayan, or, yeah, ano yung mga new beginnings na naiisipan mo? Kasi, new moon has something to do with the new beginnings, and actually, itong new moon is happening in your 9th house. So, some of you, pwedeng maisipan yung pagta-travel, or pwedeng naisipan na magkaroon ng like pag-aaral regarding something, like maybe may gusto kang i-pursue, skills, talents na gusto mong i-pursue, or um, maybe yung iba sa inyo, pwedeng may kinalaman nito sa kailangan kong magsimula ulit, or kailangan ko ng magsimula sa aking schooling, etc. It talks about the area of your life na pwedeng may kinalaman doon. Pagka-travel, gaining wisdom, yan. If you want to learn astrology, tarot reading, some of you, ayan, pwedeng naisipan yan during this time. And also, yung iba, pwede may kinalaman sa religion. Maybe yung iba maisipan na, ay, wait lang, parang gusto kong magpa-member sa chapel, sa church namin, kasi maybe, ito yung way ko para maipakita yung aking um, pananampalataya. So, some of you, ganun, ano? Dahil isa ito sa pwedeng maging effect nito sa iyo. But, of course, yung iba may kinalaman sa learnings, and maybe pag yung iba, kultura ng iba, language ng iba, especially yung iba kung nagkaroon na ng pagta-travel, ano ba yung um, bagay or mga culture or language doon sa place na ito na aking nilipatan, or yung iba pupuntahan pa lang, na dapat kong matutunan, especially if you are planning to travel. Ano ba dapat ko talagang isaalang-alang, kasi pag pumunta ka sa ibang bansa, hindi naman yan katulad nung sa atin. Meron kang mga adjustments na gagawain. So, ano ba yung mga clothing, mga susuotin ko na dapat iakma ko dun sa lugar na pupuntahan ko. So, some of you pwede magkaroon ng pag-iisip during this full moon about that. And, uh, uh, okay, nagkakaroon nga lang ito ng opposition with the planet of Saturn. Okay, planet of Saturn has something to do with the limitation. Nagbibigay ng limitation sa'yo. It's like a strictong magulang, yung si Saturn, parang ganon. Like, you can't do that. Parang ganon. Hindi ka pwede mag-travel. Why? Some of you, maybe a sibling or a neighbor during this time will talk to you. Hindi pwede kasi pag nag-travel ka dyan sa lugar na yan, etc. etc. Or maybe something to do with the social media. Pwedeng may mga malaman ka sa social media, or maybe may kinalaman, may kinalaman din pwede sa iba, sa mga kapatid mo. Pwedeng sila, ay, hindi ka pwedeng lumipat kasi ikaw ang bunso, etc. So, pwedeng sila yung nagkakaroon ng, or sila yung mga nagiging dahilan. Hindi naman sila yung nagsasalita or nagsasabi sa iyo na wag. But rather, maybe these people ay makaapekto kung bakit hindi mo magawa yung isang bagay, no? Maybe you really want to pursue itong sa church, but some of you, your siblings need you, kailangan, especially kung medyo bata pa siya,
o kailangan mo bantayan si kapatid mo, ganito ganyan, or kailangan mo siyang anuhin sa school, ganyan ganyan. So some of you ganon. But anyway, yun yung nakikita natin pwede maka-apekto. And yeah, some of you, if you want to learn something nga na pwedeng may kinalaman sa social media, sa higher learning, pwedeng makatulong si social media. Pero for some of you, pwedeng ito rin na maging problema. Why? Kasi pwedeng, yung internet, technology, no? Some of you pwedeng magkaroon ng problem with regards sa internet. So, whatever this new beginning na maisipan mo, pwedeng, teka lang, there's this problem kasi yung cellphone ko nagloloko. Okay? Yung internet namin, ang pangit ng connection, ganito ganyan. So, pwedeng magkaroon ng disruptions or problem doon sa mga bagay na yan. Let's talk about the full moon. Capricorn, full moon is happening in your 3rd house. So, some of you, there's big change na maaaring this is happening on September 18. Pero sabi ko nga, 6 months ang pwedeng itagal niya, no? When this full moon, this is lunar eclipse. This is something na hindi mo nakikita. It's like all this time you've been wearing this rose colored glasses. So, para ka nakasuot na pink na salamin. So, anong ibig sabihin nun? Pwedeng, maybe there's something in your neighborhood, sabihin na natin ganon, na pwedeng hindi mo napapansin ito in the past, na parang ang nakikita mo dito sa neighbors na to, ay hindi mabait silang kapitbahay, ay hindi mabait silang kapatid, ganyan. Some of you kapatid. Tapos marirealize mo, kasi parang itong nakasuot ka ng pink na salamin all this time, and then parang siyang hinubad during this full moon, during this lunar eclipse. Ipapakita sa'yo yung reality. Teka lang, nakikita mo ba yung sitwasyon mo sa ginagamit ka, parang ganun. Nagagamit ka eh. Ito yung mga bagay na binibigay mo ng binibigay sa neighbors mo, and then ano nangyayari na ano ka na, parang ikaw na yung nagagamit, and dahil masyado ka mabait, sige ka lang ng sige. So, during this full moon, pwedeng yung iba, bago pa lang mag-full moon, mararamdaman na yun eh, na parang, teka lang, oo nga no, sa halip na ganito ang ginagawa ko, nagkakaroon ako ng limitasyon sa maximum potential ko, hindi ko magawa, or yung mga bagay na gusto kong gawain, hindi ko magawa because lagi ko sila sinasaalang-alang ko ano yung maitutulong ko sa kanila, etc. Paano naman ako? So, that is the effect of full moon during this time. The Pluto is having, it's in your 1st house. Some of you, medyo makakatulong yung paglayo mo ng konti, or pwedeng may mga gagawin ka na transformation sa sarili mo na pwedeng dahil dito sa mga transformation, big changes na ginagawa mo sa sarili mo, magkaroon ka ng pagkagising dito, no? Lalo na si lunar eclipse nandito rin, gigisingin ka talaga, wag ka nang matulog. Ito na, iuuntog na kita, parang ganun ang epekto sa'yo ni lunar eclipse, ano? Pahalagahan mo naman ang sarili mo, parang ganyan. Kasi there's this big changes, especially Uranus is happening in your 5th house. So, yung 5th house has something to do with, Uranus has something to do with unpredictable change and, mga changes sa buhay mo. Hindi mo ina-expect. Pwede may kinalaman sa children. Okay? Some of you, kaya ka magigising lalo because of these children. Not necessarily anak mo. Pwedeng anak mo, or anak ng kapitbahay mo, anak ng kapatid mo. So, maybe there's this big change, with regards to that. Tapos, isa pa ito sa pwedeng makatulong kung bakit magigising ka dun sa area ng life mo, na pwedeng etong batang ito, pwedeng sila ang magsabi sa'yo, or maybe sila, through them, makita mo kung ano yung mga pinagagawa nitong mga taong ito sa buhay mo, na pwedeng nasasamantala ka na, parang ganun. So, there's this awakening for you.
And then, ito yung awakening na hindi mo pwedeng palagpasin, hindi mo pwedeng, wala lang yun, bukas okay na kami. Okay? So anyway, thank you for watching. Hopefully, naging okay sa'yo yung reading. At sana hindi kita na-disappoint kahit medyo naging matagal. Kasi talagang medyo busy po talaga ako, Sa mga hindi ko nakakaalam, I do have a lot of business. So, it's really tiring. And, sana po maintindihan ninyo. If you want to book a reading, pag hindi ako busy, tsaka lang po ako magre-reply doon sa email. Pwede nyo akong email virgophilippines@gmail.com kung paano magpabook ng reading. Okay. So, anyway, thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye. And by the way, kung mag-email ka, if you're willing to wait. If you're willing to wait. Kasi, I'm a very busy person. I'm really, really sorry. Ang dami ko pong ganap sa buhay. But, pag nag-free ako, magme-message ako, and pag nag-message ako ng boom, usap na tayo doon. Ay, bye-bye!